Good day mga ka-sports natin dyan. Phenom Superstar Team, Creamline Cool Smashers, defending champion PVL All-Filipino Conference 2023, nanganganib ba ngayon na malaglag sila at maagawan sila ng corona? Matapos nga na sunod-sunod ang pagkatalo nga ng Creamline, kung saan nga tinalo nga sila ng Petrogas Angels, ng Cherry Tigo at ng PLDT. Bagamat pasok man sila sa semifinals, nasa pinakamababang ranking sila kung saan number 4 standing nga ang Creamline. Ngayon, sa ano-ano bang dahilan at saan nagkulang ang Creamline Cool Smashers players at bakit nga sila madalian na ngayon matalo ng ibang team? Inaasahan pa naman ng ibang mga fans ng Creamline na sila pa rin ang magcha-champion ngayon conference para nga madepensahan nila ang kanilang titulo. Pero ngayon mukhang nanganganib ito na makuha nga nila dahil nga marami talaga nagsasabi na di umano ay mahina na ang Creamline. Lalo't magta-try out nga si Tots Carlos sa Korea kung saan ay may mga ilang games sa semifinals na wala nga itong si Kaloy. At pag natanggap nga ito sa Korea, baka hindi na ito makabalik ng Creamline. Ngayon, sa ano-ano bang paraan ba't sila natalo? Yan ngayon ang ating pag-uusapan. Kaya't kung bago ka sa aking YouTube channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Narito na ang mga iba't ibang dahilan, rason kung bakit nga mabilisan natalo ang Creamline ng PLDT, kung saan hindi nga masyado sila nakaporma dito. Ano-ano ba ang naging pagkukulang ng Creamline team at mabilisan nga silang napataob? Narito na nga ang dahilan. Number 1 na dahilan, Phenom Superstar Alyssa Valdez, team captain outside Spikers. Isa si Alyssa Valdez sa mga pinakarespetadong volleyball player sa ating bansa. Bukod sa kanyang kasikatan ay sobrang dami niya ngang endorser at higit sa lahat ay makailang beses na rin siyang nagka-award ng MVP at sobrang dami niya ngang award at isa siya sa mga pinakamaraming award nga na volleyballista sa ating bansa. Kung kaya hindi na tayo magtataka na sobrang sikat talaga ni Alyssa Valdez noon pa man, time niyan sa collegiate hanggang sa kasalukuyan ay namamayagpag pa rin ang kanyang karera. Subalit nga, bakit nga napasama si Alyssa Valdez sa ating listahan pagdating nga sa mga nagkulang nga kontra sa PLDT? Kitang-kita naman natin na hindi nga makapatay-patay ng bola ang ating Phenom Superstar Alyssa Valdez at sobra talagang binabantayan nga siya ng mga middle blocker nga ng PLDT at marami rin mga service error ang ating Alyssa Valdez. Bagamat si Alyssa ay isa talagang magaling, pero kitang-kita natin na isa rin siya sa mga naging dahilan kung bakit sila natalo ng PLDT dahil sobrang sablay nga ang kanyang mga spike ay madalas nga mablock at higit sa lahat ito minsan ay nag-o-over pa at ang kanyang mga services ay tuloy-tuloy nga ang error. Medyo inalat talaga ang ating superstar Alyssa Valdez. Bagamat gayon pa man, kahit sabihin natin na si Alyssa Valdez ay ma-error nga ng time na yon, isa pa rin siya sa mga paborito kong volleyball player dahil hinangaan ko ang volleyball dahil yan kay Alyssa Valdez. Kaya hanggang sa ngayon ay patuloy tayong sumusuporta sa team nga ng ating superstar na si Alyssa. Ngunit nakakalungkot man isipin, isa talaga si Alyssa ngayon sa medyo humina nga dahil nga medyo bantay sarado rin talaga kasi siya at dahil dyan ay kukunti lang talaga ang na-produce niyang score kung kaya sila natalo ng PLDT. Ngunit alam ko babawi yan si Alyssa Valdez lalo't wala nga si Kaloy ngayong semis. At isa pa sa mga naging dahilan kung bakit natalo ang Creamline, ang kanilang libero pa. Hindi naman natin sinasabi na si Denden Lazaro Revilla, nililinaw ko lang. Dapat talaga kasi ang ipinasok muna ay si Lazaro Revilla. Kitang-kita naman kasi natin na mas maganda ngayon ang floor defense nga ng ating Denden Lazaro Revilla kung ikukumpara natin ngayon kay Atienza. Ngunit ipinilit kasi ipasok itong si Atienza. Alam naman natin na may angking kagalingan talaga si Kayla Atienza at may napatunayan na nga siya as a libero hindi lang sa ating bansa maging sa international ay nagkaroon na siyang award. Subalit
talaga ngayon ay medyo hindi pa siya siguro full recovery kasi nga medyo hindi talaga siya nakakahabol ng bola at kitang-kita nga natin na palagi siya nababagsakan nga ng bola sa kanyang harapan at medyo mahina nga siya ngayon dumive, hindi gaya nga ni Arado, talagang habol ng bola. Yan ang isa sa mga nakikita ko, ang libero, or baka hindi masyado ginamit itong si Lazaro Revilla, baka inire-reserve siya para sa semi-finals dahil alam naman natin na ibang level na ang games kapag semi-finals na dahil papatapos na nga ito. Pero sana kung gusto talaga nilang manalo para may pride nga sila, ay ang ipinasok nila at ibinabad na libero ay si Denden Lazaro Revilla dahil kitang-kita naman natin ng last nga na laban nila kontra sa Choco Mucho ay sobrang ganda nga ng nilaro ni Lazaro at maganda ang kanilang connection nga ni Negrito, kung kaya nakakahataw ang mga middle blocker nga ng CCS. Pero ng time nga ng kalaban nila ang PLDT ay kitang-kita naman natin na hindi nga makahataw ang mga middle blocker nga ng CCS dahil nga sa pangit nga ang first ball. Bagamat maraming nakuha ang punto si Fangs dahil naman yan sa kanyang blocking at sa kanyang mga services. Pero ang kanyang mga spike ay kokonti lamang ang kanilang na-produce nga na score. At iyan talaga ang nakikita ko sa mga isa pa sa mga naging dahilan kung bakit sila natalo, ang libero. Kaya't ngayong semifinals, kinakailangan talaga na sumugal na sila at ibalasa ng husto ang mga players nga at ipasok nga ang kanilang mga matitinik na mga bench gaya nga ni Lazaro at gamitin na rin ang kanilang mga itinatagong mga magagaling na mga alas nila para nga sa semi-finals, para nga makatulong sila lalo higit wala nga si Tots Carlos sa semis. At isa pa sa mga rason kung bakit sila natalo, ang nakikita kong dahilan ay eto nga, ang kanilang mga error. Yes, mga ka-sports, hindi lang si Alyssa Valdez, hindi lang dyan ang libero, ngunit halos ang karamihan sa kanilang mga players ay talagang ma-error at ang decision making pa nga ng kanilang coach ang sumasablay dahil kahit maalat na nga ang players ay ipinipilit pa rin ni Coach Sherin Meneses. Ma-error at maalat talaga sila ng araw na yan at ang pagbalasa nga ng trimline ang hindi masyado maganda. Mukhang nag-experiment pa itong si Meneses. Bagamat kasi hindi siguro sila masyado seryoso sapagkat nga alam naman natin na kahit matalo man or manalo ay pasok na pasok talaga sa banga sa semifinals ang CCS. Pero sana binigyan talaga nila ng close fight. Yun talagang gitgitan ang laban at abutin sana ng 5th set. Pero hindi nga ito nangyari at napataob nga sila sa loob lamang ng 4th set. At isa pa sa mga nakikita kong mga dahilan ay eto nga, marami kasi mga bulong-bulungan at nagsasabi na hindi talaga yan ang nilaro ng Creamline. Hindi sila 100% at mukha talagang hindi sila masyado seryoso dahil nga pasok naman sila sa semifinals at hindi masyado binabad nga si Tots Carlos sapagkat nga alam natin na hinahanda nga ni Meneses ang paparating na semifinals. Baka ayaw niyang pagurin ang kanyang mga players dahil nga mas mahalaga ang semifinals nilang battle seka nga sa PLDT. Gayunpaman, ano't anuman ang naging dahilan, happy pa rin naman tayo kasi nakaisang set nga ang Creamline. Gayunpaman, hindi pa rin mawawala ang mga pagdududa at mga bashers nga ng Creamline. Anya sana sa susunod ay kahit ganyan alam nila na nasa semifinals na sila, ay seryosohin pa rin nila ang kanilang mga makakalaban kahit sabihin natin na matalo or manalo man sila ay basta close fight talaga. Pero sa tingin natin ay inala talaga kasi ang Creamline ng time na yan. Pero syempre alam naman natin na semifinals na at dito na nga babawi ang ating Creamline Cool Smashers. Atin susuportahan nga ang kupunan nga ng ating Pinom Superstar Alyssa Valdez dahil ito na talaga ang tunay na laban. Back to zero nga sila dyan sa laban na yan sa semifinals. Kaya't mas kaabang-abang to. Sa tingin nyo, kayanin pa kayang mag-champion ng Creamline at madepensahan kaya nila ang kanilang corona? Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya pa nila, talagang
mag-comment na kayo sa baba ng suporta nga sa ating paboritong Good Vibes team. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.